magbabayad sila ng commercial, pero itong boy bawang, paborito to ng mga Pinoy dito sa Thailand. Mel, para sa iyo, pasalubong! Kapun ka! Kapon ka! Alam niyo ba na nabantog ang pangalang Nilda Myole sa mga Thai? Noong June 19, 2003, nalathala sa Bangkok Post ang kanyang mabuting gawain. Pinarangalan at kinilala ng Thai government ang kanyang tapang na magturo ng Ingles sa loob ng bilangguan ng Bangkok. Ang kamangha-mangha pa rito, voluntaryo ang gawain niyang iyon. Ni 5 sentimos ay wala siyang tinatanggap na bayad mula sa gobyerno ng Thailand. Punta po tayo ngayon sa House of Blessing! Okay, why Thailand? Dahil marami yung mga kaibigan ko nagpunta rito, so he said na siguro mas maganda doon ka sa Thailand. At least may kasama ka kasi kung pupunta ka sa India, mag-isa ka doon, hindi safe para sa'yo. So first time mong nagbiyaheng mag-isa at pagdating mo pa dito, wala pang sumalubong sa'yo. Ano yung pakiramdam mo? Kumuha ko ng taxi. Yung taxi, di marunong mag-English at di rin ako marunong mag-Thai. And then after that, sinabi ko lang sa kanila na ito yung address na pupuntahan ko. Hindi na lumutan ko pala, iba pala rito, hindi marunong bumasa ng English. So nagtanong kami, nagtanong. Nakarating ako sa bahay ng mga 2:00 sa madaling araw. Ano yung mga challenges na hinarap mo sa pagpasok mo dito sa Thailand? I need to study the language also. Nahirapan ako kasi it's my first time to study. Nag-aral kaagad si Nilda sa isang crash course upang matutong magsalita ng Thai. Matapos ang 3 buwan, nakayanan na niyang magturo ng Ingles. At nang dumating ang imbitasyong magturo ng Ingles sa loob ng piitan, daglian siyang tumalima. So, kahit alanganin yung assignment na binigay sa'yo, tinanggap mo pa rin? Yeah. Para sa akin, if God is with me, then God will be with me also in the prison. So, totoo ba yun na yung first assignment mo ay hindi lang nakakagulat, kundi nakakatakot? Parang nararamdaman ko na it's really empty. Yung mga estudyante ko, unang-unang mga nakakatulala, ay, isang Pilipino magtuturo sa amin ng English. Kailanman ay hindi sa kislap ng pera ang nagbunsod kay Nilda para tumulong. Ang busilak niyang pagmamahal sa mga itinuturing na salot ng lipunan ang siyang nagbibigay pag-asa sa mga preso na pahalagahan ang buhay. Ano naman ang common response nila? Nakikinig naman ba sila? Naniniwala ba sila sa'yo? Nakikinig naman sila. Minsan may mga tanong nga sila. This is very challenging for me. Sinabi ko na yung purpose ni Jesus para magkaroon tayo ng kaligtasan because Jesus means Savior. Ilan doon sa mga naging estudyante mo sa loob ng preso ang nakinig sa'yo, ang naniwala doon sa itinuturo mo sa kanila? Mahigit na 20 o 30 kasi lumabas na sila. Yung iba, pag nakikita ko talaga, nakita ko na yung pagbabago sa kanila. And one of them, nag-full-time na rin sa Bible School, nag-full-time na rin sa church. 14 na taon nang naninilbihan si Nel sa Bangkok. Ang kanyang gawain ay pinalawak ng Panginoon. Ngayon, bumibisita siya sa 4 na kulungan, 4 na beses bawat linggo. At nagtuturo ng Ingles sa higit na 100 mga preso. Nagbunga na rin ang pagtitiyagang ito dahil ilang buhay na ang nabago. Bukod sa prison ministry, ay meron pa kayong itinayong halfway house para sa mga dating preso? So sa pambawa, sinabi nila, sumulat sila sa amin o sinabi nila, pwede ba ako makatuloy dyan kasi wala akong relatives. Wala silang matakbuhan or may persecution sila sa pamilya. So dito sila, tapos tinutulungan namin sila magkaroon sila ng trabaho. May establish yung buhay Kristiyano nila, most of them. Di pala talagang pagkakilala sa Panginoon. Isa na rito si Bo, 32 taong gulang na rebeldeng estudyanteng nakulong dahil sa drug possession. 5 taon din ang tinagal niya sa loob ng piitan. Sa kanyang paglaya, inilagaan siya ni Nilda. Pinatira dito sa halfway house at ginabayan base sa Biblia. At bilang tanda ng kanyang pagbabagong buhay, pinaburan niya ang kanyang mga tattoo. Si Gate naman ay dating karaoke singer sa mga nightclub sa Bangkok. Siyempre, di lang pag-awit ang kanyang ginagawa noon, kaya't malaki nga raw ang kanyang kinikita. Nakulong dahil sa drugs. Habang nasa piitan, nakakilala naman siya sa Panginoon at nabigyan ng bagong buhay. Sa kanyang paglaya, ang hanap niya ay disenteng trabaho. Bilang tanda ng grasya ng Panginoon, ang dating karaoke singer na ito ay kabahagi na ng prison choral. Umaawit ito ng mga Christian songs di lamang sa mga ordinaryong tao, kundi pati sa prinsesa ng Thailand, ang pinakamamahal nilang si Princess Pratap.
Anong nararamdaman mo kapag yung mga dating preso na dinadalaw mo at tinuturuan mo ay nakalabas na o nakalaya na? Thank God for these people. Because I know God answered my prayers for them. It's not me, but it's God who works in their lives. And I'm so happy for them. Mukhang ang buhay mo ay nakapalibot na dito sa Thailand. Sa palagay mo ba ang iyong kinabukasan ay dito rin at dito ka na rin tatanda? It's not because that I received so much, but because I saw the love of God. What will I give to you, Lord? Sabi nung, anong bibigay ko sa Panginoon? So sabi ko, wala akong may bibigay, but I want to give my life to them. You know, Nell, you have given sacrificially, you've given practically all your life to this land and to God's purpose for this land. I believe your labor is definitely not in vain. And the Lord will honor every bit of tears, every bit of perspiration, and every bit of pain that you feel or you have felt in giving your life to these people. So, Nell, I believe that God will bless you more and that He will give you the pleasure of seeing the fruit of your labor more and more.